mo bang unat-unatin ng ganito na parang lastiko ang balat mo sa liig, pati na sa pisngi? Hatak-hatakin ang anit nang hindi napupunit. Eh yung lalamunan mo, nagagalaw-galaw mo ba na pakaliwat kanan? Ang mga daliri sa kamay, kaya bang bumalubaluktot? Walastik! It's fantastic! Wow! Lastic man yarn? Pati ako napakurot sa leeg ko. Maskara yata yan eh. Siya ang 14 anyos na si John Chris, ang true-to-life Pinoy Lastic Man. Sa Dinagat Island sa Mindanao, ang probinsya ni John Chris. At sa mga nagsasabing AI o edited lang ang kanyang videos, heto, nagpasample agad si John Chris in the flesh. Yung sa leg ko po, kaya ko siyang inatin na 1 inch. Yung sa cheeks ko po, para po siyang sa anime, sabi nila na si Luffy daw. Yung sa anit ko po, ganito po siya. Mga 1 inch. Para siyang lastiko kasi kapag sinestretch ko siya, parang ganito, babalik naman sa normal. At kapag ginalaw-galaw naman niya ang balat sa kanyang lalamunan, Ganito po siya. nag-iiba ang kanyang boses. Para pong rubber na gumagalaw. Natatawa ako sa mga comments kasi di naman ako katulad ni Plastic Man na nasa-stretch pati buto. Yung sa akin lang naman is skin lang, hindi yung buto. Balat? Ano ba? Rubber band? Pati sa eskwela, si John Chris ayaw paawat. Lastic man! Kapag break time po, pineplex ko siya sa mga classmates ko. Na-shock pa talaga ako kasi parang siyang guma na parang ma-stretch. Yung balat nila, ganito lang po. Pero kapag sa akin naman, nagagalaw ko yung ganito. Tinatry nila pero masakit daw sa kanila. Pati nga ang kanyang barbero, napapakamot na lang ng ulo. Sa tuwing siya kasi nagpapagupit, nahahatak pati ang kanyang anit. First time ko nakita to. Dahil stretchable yung anit niya, dapat dahan-dahan lang paggupit. At ang likas na pagiging malambot ng kanyang katawan, bentahe sa sayawan. Para mas lalo raw siyang maging flexible, nag-i-stretching muna bago kumembot-kembot. Para maalagaan din yung katawan ko. Kasi kung hindi ko siya ginagawa, mapifeel ko na masakit talaga yung katawan. Gano'n. Bata pa lang daw si John Chris nung nadiskubre niyang stretchable ang kanyang balat. Mga nasa 6 or 7 years old ako. Trip ko lang talaga na purutin yung balat ko. Napifeel ko nga na medyo malambot nga ganun. Hindi ko lang siya pinansin that time. Hanggang one day, isang araw, Biglang pumasok sa isipan ko na what if mag-video ako? Pero akala ko mga nasa 2 likes lang, 3 likes. Bigla siyang nag-blow up talaga. Mas nag-trending siya sa Indonesia, ganun. at hindi naman sa balat sibuyas siya ha, pero pag-aamin ni John Chris, nasasaktan siya sa ilang komento. Nasabi ang bakla, ganun. Kasi para daw babae na malambot yung bewang. Siyempre, masakit siya dahil dinidiscriminate nila yung kasarian ko. Nung 2 years old yan, siya po ang pinakamalusog na bata ko. Hanggang si John Chris nagkasakit. Kainom na siya hugaw nga diha gani sa bote, dehydrated siya. Naoperahan ako. At napansing parang lumalambot ang kanyang balat. Dati po, kapag nag-aasaran kami ng mga kapatid ko, kapag sinasabunutan ako, medyo lugi ako. Napipil ko na nagsistretch talaga siya. Ang kutob naman ng kanyang inang si Brenda, baka dahil ito sa pinaglihian niya sa kanyang anak na hinog na mangga. Malambot siya kainin, masarap. Feeling ko po yung mangga may connection din sa kanya.
Pero dahil kapos, hindi nila nagawang ipakonsulta si John Chris sa doktor. At ang ikinababahala nila ngayon, meron na ito ngayong mga idinadaing. Nahihirapan akong lumunok. Tuwing kumakain ako, may nakaredy na po talaga na tubig kasi baka mabibilaukan ako. 6 out of 10 yung sakit niya kasi parang tinutusok kapag nagsusulat ako ng mabilis at bigla siyang nagbe-bend, ganun. Bumabago yung sulat talaga. Kaya nitong Biyernes, ipinakonsulta siya ng aming team sa espesyalista. Para malaman ko kung may sakit ba talaga ako or wala. Bakit nga ba parang goma na elastic ang balat niya? So it's very rare, lalo na dito sa Philippines. At may dapat ba siyang ikabahala? May chance na ma-damage. Mag-unat-unat na dahil ang mga kasagutan malalaman sa aming pagbabalik. Ang 14 anyos na binata mula Dinagat Island sa Mindanao na si John Chris, malagoma na nauunat-unat ang balat na para bang si Elastic Man. Para siyang lastiko kasi kapag in-stretch ko siya, parang ganito, babalik naman sa normal. Pero ang ikinababahala niya, baka ang kakayahan niyang ito, isa na palang sakit o kondisyon. Nahihirapan akong lumunok. Tuwing kumakain ako, may nakaredy na po talaga na tubig kasi baka mabibilaukan ako. 6 out of 10 yung sakit niya kasi parang tinutusok kapag nagsusulat ako ng mabilis at bigla siyang nagbe-bend, ganun. Bumabago yung sulat talaga. Naglibog ba ako nauna kay masig sakit. Kaya nitong Biyernes, mula Dinagat Islands, pinaluwas namin siya sa Butuan. Una muna siyang sinuri ng isang pediatrician. Sa kanila rin na magawas atong mga anak ka, Si John Chris. Posible di umanong may hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, isang genetic at connective tissues disorder na nagdudulot ng sobrang elasticity o pag-unat ng balat. so it's very rare, lalo na dito sa Philippines. Hindi talaga normal na ganun ka-elastic ang kanyang skin. Tapos yung dito sa lalamunan niya, na-extend na yung esophagus na halos hindi na normal. Yung kanyang mga kamay, pwede ma-hyperextend. Above normal din. Sa kanya is nababara. Kaya ipupush niya ng water. At ngayon, nag-complain na siya na parang ang chest niya masakit na. Dapat hindi niya galawin yun. Eventually, there will be a danger na pati hindi lang ang esophagus, baka pwede rin sa heart, pwede rin sa kidney. Dapat i-work up talaga. Walang relation ang pagkain or paglilihi ng mangga to that kind of manifestation sa bata. Hereditary ang hindi siya na-acquire. Kailangan natin i-examine ang kanilang genetic makeup. Tinignan rin siya ng isang orthopedic surgeon. For the thumb, usually mga 90 degrees lang. Yung sa kanya umaabot sa forearm, which is almost around 180 degrees. And for the small finger, also about less than 90 degrees. Yung sa kanya naman is 90 degrees or more. Better kung matigil din kasi may chance na ma-damage. Pwede natin ipa-physical therapy. Pwede i-advise na lessen ang physical activities na masyadong strenuous. Curable in the sense na babalik sa normal. Usually hindi na, no? So, kung meron siyang Ehlers-Danlos, lifetime na niya yan. Nagpapasalamat ako kasi nalaman ko na kung ano yung kondisyon ko. Babawasan niya muna ang kanyang pag-stretch ng kanyang mga balat at mga kamay, buto para hindi lumalat. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi raw magpapatinag si John Chris. Pangarap ko kung makapagtapos ng business IT. Minomotivate ko yung sarili ko na maabot ko yung mga pangarap ko at matulungan ko din yung parents ko. Ang tunay na flex sa buhay, ang kakayahang maging flexible para harapin ang bawat hamon na dumating. Thank
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.